Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa trikuhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kaniya, "Tingnan mo ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ng kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalapag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila pinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag, ang ibig ko hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May mga bashers po ba kayo? Yung permis na may naipipintas sa inyo, yung laging may nasasabi again sa mga sinasabi at ginagawa ninyo. Well, hindi po kayo nag-iisa. Maraming mga bashers. At unang-una dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa 3 taon lamang niyang ministeryo publiko, kung pagsasama-samahin yung mga instances na nabash siya, baka hindi na natin mabilang sa dami. Nandiyan nabash siya, nang nangangaral lamang siya. Hindi ba't yan ay anak ni Maria? Sabi nila pambabash yun, sapagkat nilalait nila noon ang Panginoon. I'm sure nabash din ng ating Panginoon nang piliin niya, tawagin niya ang mga alagad niya. Lalo pat questionable ang reputasyon ng iba sa kanila. Nabash ang Panginoon nang siya'y makisalamuha sa mga makasalanan. Nabash ang Panginoon nang hawakan niya ang mga may seryosong karamdaman. Nabash ang Panginoon nang hindi niya kaagad pinagaling si Lazaro na kaibigan niya. Nabash ang Panginoon nang magpagaling siya ng araw ng pamamahinga. Nabash ang Panginoon sa Ebanghelyo ngayon sapagkat araw ng pamamahinga, kumitil ng uhay at kumain ng mga alagad niya. In fact, nabash ang Panginoon kahit mamamatay na lamang siya. Binash siya ng mga nagpako sa kanya, ng mga nagsuplong sa kanya, at ng salaring nasa tabi niya. Nabash ang Panginoon kahit patay na siya at muling nabuhay na. Nabash ang Panginoon mula noon, nababash hanggang ayon. Pero pansinin po ninyo, halimbawa sa Ebanghelyong narinig po natin sa araw na ito, ang reaksyon ng Panginoon sa pangbabash sa Kanya. Unfazed siya. Steady lang siya. Steadfast lang siya. Firm siya. Hindi siya nagmumukmok at mas lalong hindi siya bumabaluktot. Ganun sana ang maging reaksyon natin kapag nakakatanggap tayo ng pangbabash. Dahil sa mga mabubuting ginagawa at sinasabi natin, hindi yung dahil sa pangbabash sa atin, ay titigil na tayo. Tandaan po natin, ang pangbabash, katulad ng slander o paninirang puri, ang isang sa mga primary weapons ng demonyo upang patigilin tayo sa mga ginagawa nating mabuti sa buhay natin sa mundong ito. Katulad ng sinabi ko nung nakaraang linggo, dinidilig ng demonyo sa pamamagitan ng mga negatibong salita ang mga binhi na nega na itinanim niya sa puso ng bawat tao. Kaya sa pambabash sa atin ng kapwa natin, dinidilig ng demonyo sa pamamagitan nito yung pagdududa natin, yung galit natin, yung pagkakaroon ng low self-esteem natin, yung mga pangit
at nega sa puso natin. And that is why, kung tayo'y titigil na labang dahil sa pangbabash ng ating kapwa-tao, sinong panalo? E di ang diablo. Sinong talo? E di tayo. Sapagkat lubhang nagpa-apekto tayo. Sana tulad ni Kristo, wag tayong masyadong paapekto sa pangbabash ng ating kapwa-tao. Nevertheless, isang malaking paalala naman ay ito. Bago tayo maging firm, unfazed, steadfast, bago tayo hindi magmukmok at hindi bumuluktot sa pangbabash ng ating kapwa-tao, siguraduhin po natin na nasa tama tayo. Sa pagkatandaan po natin na po pwedeng nagpapadala nga ang demonyo ng mga tao para i-bash tayo, upang sirain tayo. Pero po pwede rin naman ang Panginoon ang siyang gumagamit ng mga tao para i-bash tayo, upang itama tayo kung naliligaw na tayo, kung nagkakamali na tayo. At tulad ng parang pangbabash na pinagawa ni Yahweh, ng Diyos, kay David sa pamamagitan ng propetang si Nathan sa 2 Samuel 12. At bakit pinabash ni Lord si David? Dahil nakikiapid. So tandaan natin hindi lahat ng pangbabash ay galing sa demonyo. Pwedeng ang pangbabash ay galing sa Diyos. Hindi upang i-put down tayo, kundi upang ituwid, itama tayo. Besides, hindi nga ba nag-attempt siyang itama, lalo na ang mga Pariseo at Eskriba na sobrang yabang na nung kapanahunan niya. Hindi naman sa pamamagitan ng mga salitang maganda, di ba? Mapagpalat kayo para kayong mga nicho, maputi sa labas, pero nang mga lingasaw, nabubulok sa kalooban ninyo. Mga plastic kayo. He did not correct them in a nice way. Gumamit siya ng mga salita na parang pangbabash talaga, upang sila ay itama. Kaya po pwedeng yung mga pangbabash sa atin ay galing din sa Panginoon upang itama tayo sa pagkakamali natin. Kasi naman ang tao kapag sobrang matigas na ang ulo, sobrang yabang na, kinakailangan kung minsan sigawan mo na, at kinakailangan kung minsan pagbitawan mo ng mga matitinding salita na in an attempt na magising na sila. Nalungkot ako nung nakita ko yung viral video. Sino ba yun? Pura. Nang nagdamit siya ng Nazareno, habang kinakanta ng parak, yung panalangin na itinuro sa atin mismo ng ating Panginoong Hesukristo na napakasagrado para sa ating mga Kristiyano. May isa pa pala, nalungkot din naman ako nung mapanood ko yung isang video na yung ostya ay kanyang ginagawa ng food review. Na po pwedeng nagaya niya sa iba o siya ang ginaya sapagkat may mga gumawa na niyan, di ba? Pero ang pinaka-ikinalungkot ko ay nung sabihin niya na walang masama sa ginawa niya. Hindi siya magsasorry, hindi siya mag-apologize, hindi siya mag-explain. Indeed, nag-sorry naman, nag-apologize naman later on, pero I don't think dahil nakonsensya siya sa ginawa niya, kundi dahil palagay ko natakot lang siya na makasuhan siya. Kasi kahit naman nag-apologize na siya, mukhang ginajustify pa rin niya yung ginawa niya. At palagay ko, ang mas nakapag-fire up sa kanya para i-justify yung ginawa niya ay yung mga bashing na ginawa sa kanya. Na kung babasahin mo naman, karaniwan naman sa mga komento ng mga netizen ay hindi naman upang i-put down siya, kundi upang itama siya. I don't know, pero ilan sa aking mga nakita ay nagko-concentrate yung pangbabash, hindi sa katauhan niya, hindi pinag-uusapan dito yung gender niya. Hindi pinag-uusapan dito yung grupong kinabibilang. Hindi kundi yung mali na ginawa niya. And I don't think masama yung pangbabash kapag ito ay nakasentro hindi sa pagkatao, kundi sa ginawang mali ng tao. Yun naman yung pangbabash na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Nathan kay David. Nakiapid kasi siya. Doon naggalit ang Diyos.
Hindi sa katauhan ni David, kundi sa kasalanang ginawa niya na nakiapit siya at sukdulang halos naging instrumento pa siya upang patayin ang asawa ng kulasisi o kabit niya. You see, ito yung sinasabi natin mga kapatid, hindi lahat ng pangbabash ay galing sa masama. Basta, gumamit lang din ng mga maayos na salita. At basta, sumentro lamang din, hindi sa katauhan ng ating kapwa, kundi sa kanyang ginawang pagkakasala. Hate the sinner, loves the sinner, eka nga. Pero papaano nga ba natin masasabi na tayo ay nasa tama? At paano natin ma-avoid yung akala mo tama ka pero nasa mali ka na pala? Una, dapat yung ating mga ginagawa ay naayon sa totoong tama. Na ang Diyos ang nagtatakda, hindi ang tao. Hindi po pwedeng ang maging tama ay ito yung pakiramdam ko, ito yung expression ko, ito yung gusto ko . Po pwedeng ilusot pa yung expression. Pero kung napansin po ninyo yung sinabi ni Pura, yun yung isa ring paraan niya para to cope up or to heal yung parang pangit na naranasan niya kasama ng mga ka-church niya. So, may elemento ng tampo, ng galit, ng hinanakit. And I don't think yun ang tamang paraan para doon. Sapagkat you don't conquer evil with another evil. You conquer evil with good. At sapagkat may mga nadadamay na walang kinalaman sa nagawa sa ating kasalanan. Na sa palagay ko ay yun yung pangalawa na paraan upang malaman natin kung tayo ba'y nasa tama o mali na. Sino bang naapektuhan? Tama naman yung sinasabing lahat tayo ay makasalanan. Pero sigurado ko na sa mga naapektuhan, meron diyang ang kasalanan ay konti lang. Meron diyang banal lang talaga. Meron diyang mabuting tao talaga. At yun yung mga naapektuhan nung video ni Pura. Yung mga wala naman ding kinalaman sa kung ano ang nagawa sa kanyang kamalian. Malalaman mong nasa tama ka kung ang nagre-react sa ginawa mo ay yung alam mong lantarang masamang tao, may ginagawang kabalastugan. Yun, alam mong nasa tama ka, nasa mabuti ka. Kasi ang nagre-react ay nasa panig ng masama. Pero kung ang nagre-react ay mayroong mga taong mabuti naman, banal naman, wala namang kinalaman sa mga ginawa sa ating kamalian. Yan ang isang napakalaking palatandaan na tayo'y nasa kamalian. Besides, ang mas nasasaktan sa ating mga ginagawang kamalian ay yung wala naman ding kinalaman sa mali na ginawa sa atin ng ating kapwa kung sino man yan. Halimbawa, kung gagantihan mo ang pagiging unfaithful ng asawa mo, hindi naman siyang mas masasaktan, kundi yung mga anak ninyo na wala namang kinalaman sa pagiging unfaithful sa iyo ng asawa mo. Kung gagawan mo na masama yung kapatid mo na gumawa ng masama sa iyo, hindi naman ang mas maapektuhan ay yung kapatid mo na gumawa ng masama sa iyo, kundi yung mga magulang ninyo na wala namang kinalaman sa masamang ginawa sa iyo ng kapatid mo. Besides, anak nila kayo pareho. Kung ipakukulong mo yung isang taong pwede mo namang patawarin kahit papaano, sinong mas maapektuhan? Hindi naman yung ipakukulong mong nagkasala sa iyo, kundi yung pamilya niyang umaasa pa dyan. Kaya't ang mas naapektuhan kung minsan, kapag mayroon tayong ginagawang kamalian, ay yung wala namang kasalanan. So doon natin makikita na tayo ay nasa kamalian. Mga kapatid, ito sanang ipagdasal natin sa ating banal na pagdiriwang kung meron tayong mga bashers at nasa tama tayo. Ang ginagawa natin ay yung tama lang according sa standard ni Kristo at hindi nating mga tao. Go on, gawin mo lang. Huwag kang matatakot, huwag kang babaluktot, huwag kang magmumukmok. Nasa tama ka, gawin mo yan. Pero, pakiramdaman mo kung ang mga bashers mo ay, ang intensyon ay tama ka naman, at ang mga nagsasabi sa'yo ay mga mabubuting tao naman, na silang mas nasasaktan sa ginagawa mo at pinaninindigan mo, ibig sabihin nun ay nasa kamalian ka. So hindi mo dapat panindigan ang kamalian mo. Makinig ka sa mga ginagamit ng Diyos upang
itama tayo. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tulungan mo kong makita ang mga dapat kong gawin at panindigan sa buhay. Huwag akong maging alipin ng aking yabang, ng aking pagiging makasalanan. Huwag akong mas magmarunong kaysa iyo. Ituon ko ang aking sarili sa pinakadapat kong gawin, pinakadapat kong sabihin na sa iyo lamang matatagpuan sa iyong piling. Tulungan mo, Panginoon, na magbago rin ang mga tao na ipinagdarasal namin. Makita nawa nila ng aming mga sinasabi sa kanila, bagamat kung minsan ay nasasaktan sila, ay aming paalala upang itama lamang sila. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan natin siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos at ng pagkatatanggap. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero konting tiyaga pa at magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, hindi sasayangin ng Panginoon ang mga ginagawa mong mabuti. At nasa panig kanyang lagi kapag kayo nasa totoo at mabuti. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon magpakailanman magpasawalang hanggang amin. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasabong bayan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo at pinapangasiwa sa sinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagtusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagkiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ng hapunan, nanawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay sa ni Francisco na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang mga mahal nating yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdibang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawagin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat.
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kainan ko taglay, tinulot mo, ikutin ko, piling ng nagraan, hindi bawat dalangin, turuan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung ganap. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa pagignapanal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas sa amin, na aming pinagtiwang, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nag-apaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap.
upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Pira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Kung meron po tayong pinagdarasal na magbagong buhay, tayo ang taong mahalaga sa atin, magdebosyon po tayo sa mahal na Pira ng Lasal at sapagat ito ang pangunahing mensahe niya nung nagpakita siya, pagbabalik loob sa Diyos. Salamat po sa mga suporta na binibigay po ninyo sa patuloy na paggawain ng ating simbahan, ang ating bell tower, ang ating souvenir shop, ang pagpapabakod, ang pagpapagate, at yung Chapel of Saints natin, plus yung rectory o yung tahanan ng pare. Maraming pong salamat sa mga binibigay niyong panalangin at tulong. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amin. Iniaalay ang pag-ibig na walang kabantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisan. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa linis sa'yo hanggang langit. Birhen, birheng mahal, sa awit at sa dasal. Amin. Iniaalay ang pag-ibig